Isang pinagpalang araw sa ating lahat. So, ngayong araw is August 10, 2024. So, ngayon is ipagpapatuloy lang natin yung ating nasimulang series ng ating devotion. So, bago natin simulan yung series ng ating devotion, is muli muna nating balikan yung naging series natin last time para dun sa mga bago lang natin panood at tagapakinig ng ating devotion. So, yung series natin natin last time is Essential of the Historic Faith. So, historic faith, essential, ano nga ba yung kahalagahan? So, yun na yung inaaral natin ngayon is yung salita ng Diyos. And yung salita ng Diyos is matatagpuan at nakasulat sa Biblia. So, yung mga nakasulat dito at yung mga kwento na ito is malalaman natin dahil nangyari to noong unang panahon at totoong nangyari nga to. So, ayun yung napaka-importante or yung essence na malaman natin yung istorya, kung magamit yung pananampalataya, story, yung simula nung pinanganak si Yeso Cristo, ligtas tayo din ng boss, sila Moises, yung mga nag-instrument, disciple, is ayun talaga mas importante yung malaman natin yan. So, yung series na laki natin yung araw is Anatomy of Sin and Temptation. So, anatomy, kumbaga, example natin dito is bangus, isda. So, di ba ang isda, pinihimay natin to para makain natin at hindi tayo mapahamak doon sa tinik. So, yan is anatomy of sin and temptation. Himayin natin yung mga sins, yung temptation, kumbaga, pag-aaralan natin ito mabuti. Kung ano nga ba yung mga bagay na naguhudyok sa atin, kung ano nga ba yung nagagawa natin na ito na pala yung nagagawa natin pagkakamali. So, aralin natin yan. Anatomy nga. So, yun. Himay-himay natin yan. So, yung Bible verse talaga, yung Bible verse talaga ng araw is Genesis chapter 39 verse 9 to 10. So, sabi dito, yung Tagalog, walang sinanang dakila kaysa sa aking bahay na ito, walang anumang bagay ang ipinakait sa akin maliban sa iyo, sapagkat ikaw ay ang kanyang asawa. Paano nga magagawa ko itong malaking kasalanan laban sa Diyos? So, kahit makiusap siya kay Jose, araw-araw ay hindi siya pumayag na siyang sumiping o makasama sa kanya. So, para lumako ang ating talakayan, tayo lumako sa ating katuruan. So, temptation offer temporary pleasure with lasting consequence. So, yung temptation ay is nag-offer ng parang sa mundong ito is na tatanggap natin yung pleasure. Yung pleasure ay yung mga flesh. Pero may consequence kung nasusobra naman tayo kailangan. Yung pressure is matatanggap natin gamit sa Panginoon ay pagpupuring para siya. Number 2, temptation take us away from God, favor, and protection. So, yung pleasure na matatanggap natin is minsan sumusobra na yan at naliliw na tayo sa Diyos. Kailangan huwag natin kakalimutan na kung may matatanggap tayong gantipan at least glorify lagi natin ang Panginoon at huwag natin pabayaan mawala sa Panginoon sa lahat. And sa last, temptation make poison taste sweet. So, ang temptation ngayon, yung mga pleasure na natin na lalason yung pag-aaral. Kasi, siyempre, masarap nga yun sa buhay natin sa worldly. Kaya, nalalason. Pero, kailangan, aralin natin ito. Sikapin natin aralin sa sarili natin na masama ang sobrang pressure dahil grabe or nakakalayo sa atin sa Diyos. So, alam po para sa araw ito kung may mga pinunta sa pakinig at panood. God bless to all.